Sabi ko kay Manang Lorna, Manang Lorna, hayaan mo lang ang papa mo. May pinangangambahan lang siya, kaya siya ganyan magsalita. Aalis muna ako, mamaya pa ako babalik. Marami akong kailangang asikasuhin. Tumango naman si Manang Lorna, tapos si Lency naman ang hinarap ko. Len, may mahalaga lang akong asikasuhin. Narinig mo naman siguro, sunod-sunod ang pag-atake ng mga aswang dito sa pamayanan nila. At ang karamihan nga ng kalalakihan nila ngayon ay umalis para sumugod sa pamayanan ng mga aswang na nadaanan natin sa ibaba. Dito ka lang ha, wag na wag kang aalis dito. Alam mo namang nagkalat ngayon rito ang mga aswang. Tumango lang siya at hindi naman nagsabi na sasama pa sa pag-alis ko. Manang Lorna, ikaw na ang bahala kay Len ha. Huwag mong papalisin ang bahay. Kung maaari ay sa loob lang kayo. Sige po sir, ako na ang bahala sa kanya. Sana makauwi pa ang mga katribo ko ng ligtas. Sige po, susubukan ko ang aking magagawa para hindi sila mapahamak. Wika ko pa at umalis na rin ako agad. Tinungo ko ang Baryo Misteryo sa ibaba. Pagkarating ko roon ay tahimik pa. Hindi pa nakakarating ang mga tagapamayanan nila Manang Lorna na susugod. Saglit akong tumayo sa gilid ng isang puno at nagmatsyag sa paligid. Sobrang tahimik ng lugar, pero ramdam kong naroon ang mga aswang nakikiramdam lang din. Nararamdaman ko rin na naroon ang mga gabay ko sa paligid. Muli akong umalis at sinalubong ang papasugod ng mga tao na pinangungunahan ni Apo Dende at ng tatay ni Manang Lorna. Bigla akong lumitaw sa harapan nila. Nagulat pa nga ang iba dahil akala ay kalaban ako at merong pang nagpakawala ng palaso na tumama sa dibdib ko. Pero hindi naman ako roon napinsala o kahit nagasgasan man lang dahil kargado na ako noon ng kabal. Sinabi ko sa kanila, makinig kayo, mukhang hindi ko na rin naman kayo mapipigilan sa inyong pagsugod. Kaya babalaan ko na lang kayo. Huwag kayong pumasok sa mismong gitna ng pamayanan dahil may nakahanda silang bitag para sa inyo. Wala sa mismong loob ng pamayanan ang mga aswang. Nakatago lang sila sa paligid at nakahandang tambangan kayo kapag nakapasok na kayo sa inilagay nilang bitag. Kaya mag-iingat kayo at huwag papasukin ang kanilang patibong. Kung ayaw nyo pa rin maniwala, ay bahala kayo. E di sige, kung gusto nyo talagang malitsyon sa loob, at kung iisipin nyo na hindi nila kayo matatablan dahil lahat kayo ay may mga panangga, nagkakamali kayo. Lahat ng meron kayo ay kaya nilang kontrahin at ipawalang bisa. Dahil ang namumuno sa kanila ay isa ring mataas na antas na babaylan na taga-kaliwa. Babalik ako sa baryo nyo dahil may nararamdaman akong masamang mangyayari doon. Walang poprotekta sa mga pamilya nyong naiwan roon dahil mukhang lahat ng kalalakihan nyo na kayang lumaban ay sumama rito. Pasigaw naman na sumagot ang tatay ni Manang Lorna. Ano? Hindi ka sasama sa paglusob namin? Anong klaseng babaylan ka? Tama nga ang hinala ko. Isa kang duwag. Singhal niya pa sa akin sa harap ng kanyang mga kababaryo. Sabi ko naman, bago matapos ang hidwaan yung dalawang angkan, ay sinisiguro kong wala kang mukhang maihaharap sa akin. Masyado mo akong hinuhusgahan at gustong pasunurin sa kung ano ang gusto mo. Titiyakin ko sa iyo na pagkatapos ng gulong ito ay hindi mo nagugustuhin pang manatili rito sa mismong pamayanan nyo dahil malalaman nilang lahat na ikaw ang punot dulo ng lahat ng kaguluhang ito. Tapos ang mga katribo mo ang nagdurusa at namamatay isa-isa. Ipinapahiya mo ako para hindi mabaling sa iyo ang totoong kasalanan. Hindi sa lahat ng panahon ay dapat pinapairal ang tapang at hindi pinag-iisip ang emosyon, lalo na sa oras na ito. Dahil kapag hindi mo ginamitan ng utak ang mga ganitong sitwasyon, marami ang buhay na masasayang at sa bandang huli kung matitira kang buhay ay iyong pagsisisihan. Bukas pagsikat ng araw, malalaman mo at ang iyong mga katribo kung sino sa ating dalawa ang totoong duwag.
Sinabi ko ang lahat ng iyon sa kanya sa harap ng kanyang mga katribo. Hindi siya nakaimik sa mga sinabi ko, habang ang mga kasama niya naman ay mahahalatang gustong magtanong kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ko, pero hindi nila itinuloy ang pagtatanong dahil hindi iyon ang tamang panahon para magtanungan. Iniwan ko na sila roon at bumalik na ako sa pamayanan ng mga busaw. Pagkabalik ko sa Baryo Misteryo ay nagulat ako at nagtaka. Bakit biglang nawala ang presensya ng mga aswang roon? Kagagaling ko nga lang roon at naroon pa naman silang lahat. Habang patuloy akong nakikiramdam sa paligid, ay biglang lumitaw si Mian. Ang sabi niya, "Pantas, pag madali kang bumalik sa baryo tinutuluyan nyo. Papunta na roon ang mga aswang ng mga gabunan. Lulusubin nila iyon. Tama nga ang hinala mo na mahusay ang babaylan na nasa panig nila. Bihasa siya sa pagpaplano sa mga laban. Sanay siya sa ganito. Inaabangan niya lang na umalis ang lahat ng kalalakihan roon, saka sila susugod. Mas marami silang taong mapapatay roon dahil naroon ang pamilya ng bawat lalaking kasama sa paglusob rito. Isa lamang pain ang iilang mga aswang na nagpaiwan rito dahil ang karamihan ay papunta roon sa pamayanan." Sabi ko naman sa kanya, "Oo, alam ko na yan. Kaya nga nakahanda na ako para bumalik roon. Ikaw rin, bumalik ka na muna roon. Lagyan mo ng espiritual na bakod ang bawat tahanan para hindi mapinsala ang mga nasa loob ng pamamahay." Pantas, paano ang mga tagapamayanan na papalusub rito? Hayaan mo na sila. Kakaunti lang ang natitirang aswang rito. Kaya na nila iyon. Narito rin naman ang ibang mga kasama natin na tutulong sa kanila. Basta't makinig lang sila sa sinabi ko. Hindi sila malalagasan ng kasama. Mas maganda na rin itong narito sila dahil kakaunti at hindi gaano kalalakas ang mga aswang na makakaharap nila rito kaysa doon sa mga susugod sa pamayanan. Kapag naroon din sila, ay sigurado makikipaglaban sila at mauubos lang din. Tara na, bumalik na tayo sa pamayanan para makapaglagay na ng espiritual na bakod. Naglakad ako sa bahagi kung saan ako naglagay ng portal at pumasok na roon papatago sa pamayanan. Nakita kong nasa labas lang ng bahay sina Manang Lorna kasama nila si Lynn. Pagkalapit ko ay agad nagtanong si Manang Lorna, "Sir, kumusta na po ang mga katribo ko na sumugod roon? Wala pa po bang namamatay sa kanila?" "Wala pa naman, Manang Lorna, dahil hindi pa rin sila nakakarating sa Baryo Misteryo. Pero wag sila ang problemahin mo sa ngayon. Itong pamayanan nyo ang totoong target ng malalakas na aswang. Papunta na sila rito para patayin ang lahat ng narito. Utusan mo si Angel at ang nanay mo, pati ikaw na rin. Sabihan nyo ang mga taga rito na pumasok sa kanilang mga bahay at magtarangka ng pinto. Wag na wag silang lalabas kahit anong mangyaring kaguluhan ang marinig nila sa labas. Dahil papunta na rito ngayon ang mga aswang para lipulin lahat ng taga rito. Gagawa ko ng proteksyon sa bawat bahay para hindi sila mapapasok ng mga aswang na lulusob. Pero sa oras na lumabas sila ng bahay, ay hindi na sila protektado. Sige na po, umalis na kayo at bigyan ng babala lahat ng katribo nyo rito. Darating na rito ang mga aswang at sa tingin ko, maaaring bago maghating gabi ay sasalakay na sila." Pagkasabi ko noon, ay agad na ngang nagsikilos si Manang Lorna. Naiwan roon si Lynn, kaya siya naman ang hinarap ko. "Lynn, narinig mo naman siguro lahat ng sinabi ko kay Manang Lorna. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay na ito ha. Ligtas ka hanggat nasa loob ka lang. Aalis ako para maglagay ng proteksyon sa mga bahay. Hindi kita makikita kung lalabas ka bigla. Matigas pa naman ang ulo mo. Palaging kabaliktaran ang ginagawa mo kung anong inihahabilin sa'yo." Tumango lang siya pero hindi nagsalita. Halata na rin ang takot sa kanyang mukha. Umalis na nga ako ng bahay nila Manang Lorna. Gumamit ako ng tagabulag para walang makapansin sa gagawin ko. Sinimulan ko na ang paglalagay ng proteksyon sa bawat bahay. Umusal ako ng orasyon para tawagin ang kaibigan kong kapre na si Duro. Ilang saglit lang ay biglang dumilim ang bahagi sa harapan ko.
Pagkatingala ko ay si Duro na pala iyon. Napakalaki niya talaga. Kaya naman naharangan ang liwanag mula sa mga bonfire sa labas ng mga bahay. Sabi ko sa kanya, "Duro, bantayan mo ang likurang bahagi ng pamayanang ito. Tiyak may mga darating na aswang at doon dadaan. Mga nasaan yung tao lang ang iba sa kanila. Kaya huwag kang magpapalin lang. Huwag kang magpapaisa ha. Banatan mo agad. Kayang-kaya mo na ang mga iyon dahil mas malaki ka sa kanila." Sabi niya naman, "Sige Pantas, handa akong labanan sila. Basta huwag lang yung katulad noong halimaw na sinasabi mong nangangagat ng itlog. Takot ako roon, baka kagatin ang itlog ko eh. Kaya nga binali ko kaagad ang liig noong isa bago pa ako makagat." Natawa naman ako dahil mukhang hindi niya na-gets na nagbibiro lang naman ako sa sinabi kong nangangat-kat iyon ng itlog. Noong wala na si Duro ay naglakad ako papunta sa may gitnang bahagi ng pamayanan. Wala nang ni isang tao ang makikita sa labas ng kanilang mga bahay. Mabuti at nakinig naman sila sa babala. Pinuntahan ko naman ang hangganan ng kanilang pamayanan sa magkabilang gilid. Nilagyan ko iyon ng orasyon para hindi makadaan roon ang mga aswang. Maaari naman silang lumabas roon, pero iyon nga lang, siguradong mahahati ang katawan nila sa dalawa. Alam kong hindi sila dadaan sa harapan, kaya hinarangan ko ng proteksyon ang mga gilid para mapilitan silang dumaan sa mismong bukana o sa harapan ng pamayanan. Sunod ko namang pinuntahan ay ang harapan mismo ng pamayanan. Nilagyan ko yun ng orasyon pero hindi pa activated. Kailangan kong bigkasin ang susing orasyon para gumana iyon. Kailangan ko muna silang mapapasok sa pamayanan para sila naman ang ibibitag ko at ikukulong sa loob. Matapos kong magawa ang paglalagay ng mga proteksyon, ay nagbantay lang ako sa unahan kaunti ng pamayanan. Napakadilim noon, pero malinaw ko namang nakikita ang kapaligiran. Lilinawin ko lang po muna sa inyo ha, na iyong ginawa kong bitag ay espiritual sa pamamagitan ng orasyon. Hindi pa iyon gagana agad hanggat hindi ko sinasabi ang susing orasyon o iyong huling kataga para gumana iyon. O kung sa bomba pa na may detonator, hindi iyon sasabog hanggat hindi ko pipindutin ang buton ng detonator. Kung sa espiritual na patibong naman ay iyong tinatawag na susing kataga para gumana ang patibong na orasyon. Balik na tayo sa kwento. Makalipas ang mahigit 5 minuto siguro, ay nagpakita sa akin si Sinay at sinabing, "Pantas, nakarating na ang mga taga rito sa baryo ng misteryo. Pero naguguluhan sila kung bakit wala silang makitang kalaban. Pinalibutan nila ang buong baryo at hinahanap ang mga aswang roon." Sabi ko naman, binigyan ko na sila ng babala kung paano hindi sila mamamatay sa mga bitag. Nasa kanila na iyon kung papairalin na naman nila ang katigasan ng ulo. Kakaunti lang ang mga aswang na naroon, mahigit 10 lang iyon, kaya siguradong kayang-kaya na nila iyong ubusin nang walang kahirap-hirap. Ikaw naman, doon ka na pumesto sa unahang bahagi ng pamayanang ito, malapit sa may sementeryo. Magmatsyag ka roon. Abisuhan mo ako agad kapag paparating na rito ang mga gabunan at mga busaw na lulusob rito. Siguradong napakarami nilang darating dahil nais na nila sakupin ang pamayanang ito ngayong gabi. Kapag dumating na sila, samahan mo si Mian. Kayo ang sasagupa sa mga aswang na lumilipad. Madali mo lang namang matatalo ang mga iyon. Pero mag-iingat ka sa mga aswang na gabunan ha, delikado sila. Mahabang paliwanag ko pa kay Sinay at agad naman siya umalis matapos kong utusan. Tinignan ko ang oras. 10:00 na ng gabi. Nakita kong may taong paparating sa direksyon ko, kaya tinignan kong mabuti para mapagsino. Hanggang sa makilala ko kung sino iyon, si Lency. Tinatawag niya ako, kaya lumapit na rin ako at nagpakita sa kanya. "Len, bakit ka narito?
Di ba sinabi ko huwag kang aalis sa bahay nila Manang Lorna? Napakadelikado ngayon sa lugar na ito dahil papasugod na ang mga aswang. Kita mo nga wala ka nang makikitang kahit isang tao sa labas ng kanilang pamamahay. Tapos ikaw, naglakad-lakad ka patuloy. Hindi ko malalabanan ng maayos ang mga aswang na papasugod rito kung narito ka rin na pinoprotektahan ko. Tsaka, paano mo nalaman na narito ako sa bahaging ito? Sabi niya naman, Kuya naman, parang bago pa sa iyo ang ugali ko. Hindi ako natatakot sa mga aswang na sinasabi mo. Baka nakakalimutan mo, dati akong kabilang sa malalakas na uri ng aswang bago mo ako ginamot. Kaya alam ko ang palatandaan kapag paparating na ang mga aswang. Mararamdaman ko. Ang pagkaaswang ko lang naman na tinanggal mo. Pero ang kakayahan ko sa ibang bagay ay matalas pa rin. Kaya nararamdaman ko kung nasaan sila. Tsaka itong kwintas na iniwan mo sa akin ang nagturo kung nasaan ka banda. Sabi ko naman, Len, oo nga, may natira ka pang kakayahan. Pero para lang yan sa proteksyon na hindi ka madaling mapansin ng mga aswang o malapitan ng mga pangkaraniwan. Pero wala ka ng kakayahan na pumaslang ng aswang kagaya dati dahil inalis ko na iyon. Kaya bumalik ka na kina Angel, hindi ka ligtas rito. Siguradong hindi na sila mapakali ngayon roon sa pag-aalala sa iyo. Kapag nagmatigas ka pa, ay talagang iiwanan na talaga kita rito. Ipapaasawa kita roon sa matandang balo na kapitbahay nila Manang Lorna. Sabi niya naman, Huwag na mukhang tuba ang matandang yun eh. Okay sige, babalik na ako roon. Gusto ko lang namang malaman kung nasaan ka. Wika niya pa at naglakad na papabalik sa bahay ni Manang Lorna. Pero sinundan ko pa rin siya hanggang sa makita kong pumasok na talaga siya ng bahay. Maya-maya pa ay ramdam ko na ang iba't ibang uri ng mga aswang at napakarami nila. Pero wala akong pakialam sa kanila dahil ang gusto ko lang pagtuunan ng pansin ay ang mga bangkilan at taong lobo. Sila talaga ang may kakayahang makapaminsala ng matindi. Tinignan kong muli ang oras, 11:34 na. Malapit ng maghating gabi. Umusal na ako ng puder sa ikalawang antas. Alam kong mararamdaman na rin nila iyon. Ang mga gabay ko naman ay nakahanda na rin sa paligid. Tama nga ako, hindi sila sa harapan susugod, kundi sa mga gilid na bahagi ng pamayanan. Halos magkakasabay silang lumusog papasok, pero hindi sila nakatagos dahil sa inilagay kong harang. Agad silang kumalat sa paligid para maghanap ng ibang bahagi na matatagusan. Kahit madilim ay malinaw ko silang nakikita dahil naka-activate na ang espiritual kong paningin sa dilim. Ang iba sa kanila ay nasa anyong malalaking baboy. Grabe ang ginagawa nilang pagbangga sa espiritual na bakod. Umaatras pa sila ng malayo sa kabubuelo ng pagbangga. Pero sigurado akong hindi nila iyon masisira dahil may selyo iyon ng isang anghel. Sinabi ko kina Mian at Sinay na wag muna silang aatake. Hintayin nila ang hudyat ko. Ramdam ko ang pag-uga ng lupa kapag nagsasabay-sabay silang tumatakbo at bumabangga sa espiritual na bakod. Pero hindi iyon natitinag at makalipas ang ilang minuto ay huminto rin naman sila sa pagbangga. Napagod na siguro dahil wala namang nangyayari sa kanilang ginagawang pagbangga. Tapos biglang tumahimik ang buong kapaligiran. Doon na ako naghanda ng malalakas na sator dahil alam ko kung ano ang susunod nilang gagawin. Aatake na sila at doon dadaan sa mismong harapan ng pamayanan dahil doon lang walang espiritual na bakod kaya malaya silang makakapasok. Hanggang sa makita kong nag-uunahan na sila sa pagtakbo papasok sa pamayanan at doon na nga sila dumaan sa harapan. Maliban sa napakaraming pangkaraniwang aswang, ay may nakikita rin akong 4 na mga bangkilan. Nauuna ang mga iyon sa pagsugod. Pagkarating nila sa bungad,
ay itinaas ko na kaagad ang aking kanang kamay. Sabay bigkas ng susing kataga ng orasyon na inilagay ko. Nabigla silang lahat at nagkaingay. Doon na rin ako sumigaw ng, "Mian! Sinay! Ngayon na! Pero iwasan niyong mapalapit sa mga aswang na bangkilan dahil ramdam kong malalakas sila masyado. Siguradong mapipinsala nila kayo." Sumigaw naman ako ng malakas para sa mga tagapamayanan na nasa loob ng kani-kanilang mga pamamahay. "Kayong mga nasa loob ng bahay, kahit anong marinig niyong kaguluhan sa labas, ay wag na wag kayong lalabas. Hindi nila kayo mapapasok sa inyong mga bahay, kaya manatili kayo sa loob." Wika ko pa at ibinaling ko na ang atensyon ko sa mga aswang. Napansin kong napakarami na agad nang nabawas sa kanila. Umusal na rin ako ng orasyon para paganahin ang kakayahan ng kalikasan at agad nagsilabasan ang napakaraming mga baging at ugat ng kahoy na may mga tinik. Naghihiyawan ang mga aswang tuwing makakapitan sila ng mga baging dahil napakahirap na ring makawala dahil pumupulupot iyon na parang mga ahas. Ang mga sigbi naman ay kanya-kanyang ngat-ngat sa mga makikitang aswang na may pinsala na. Hinanap ko iyong mga gabunan pero hindi ko sila nakikita. Wala rin naman ni isang aswang ang nakakalapit sa akin, kaya malaya akong nakakagalaw. Naghanda ako para umusal ng orasyon para sa kidlat, pero hindi ko iyon na ituloy dahil may naramdaman akong aurang mabilis na dumaan sa magkabilang gilid ko. Napakabilis nilang dumaan. Hindi ko nga nakita at hindi ko rin namalayan na nagawa akong kalmutin sa likuran. Basta na lang naramdaman ko na humapdi ang aking likuran at may tumatagas ng dugo. Nakita iyon ni Mian kaya dali-dali siyang bumaba sa akin. "Pantas, hindi ko masundan ang apat. Napakabilis nilang kumilos. Si Diwatang Sinay, nagawa nilang masugatan." Nakita ko si Sinay na may malaking sugat na rin sa likuran. Hindi na iyon nakapagtataka dahil kung ako nga ay nagawang masugatan ng mga iyon, siya pa kaya. Sabi ko kay Mian, "Mian, tapusin mo na lahat ng mga pangkaraniwang aswang na narito sa harapan para maasikaso natin ng mabuti itong apat na malalakas." Nawawala ang atensyon ko sa apat dahil sa panggugulo ng mga aswang na busaw. Ginamit ko ang kakayahan na nakuha ko rin mula kay Mian. Iyon ay ang magpadilim ng buong kapaligiran na kahit pa ang mga aswang ay mangangapa sa dilim na para silang mga bulag. Ibinukas ko naman ang espiritual kong paningin sa ikalawang antas. Mula sa pagiging kulay green ay naging kulay pula naman ang paningin ko sa paligid. Nakikita ko pa rin ang mga aswang, pero para na lang silang anino na kulay pula. Dahil sa pagdilim ng paligid, kaya mas madali ang pag-atake ni Mian. Kitang-kita ko kung papaano isa-isahing paslangin ni Mian ang mga pangkaraniwang aswang nang walang kahirap-hirap. Ni makasalag ay hindi nila magawa dahil wala nga silang makita. Pero iyong apat na malalakas na aswang ay hindi naaapektuhan noong binitawan kong orasyon ng pampadilim. Biglang natigilan si Mian noong banggain siya ng isa sa mga apat na aswang. Tapos bigla ring nawala. Pero nag-iwan iyon ng malalim na kalmot sa tiyan ni Mian. Saglit akong nahintuan at nagtataka dahil papaanong hindi ko sila nakikita at nasusundan ang kilos nila. Gayong nasa ikalawang antas na ang pagkakabukas ng aking ikatlong mata o espiritual na paningin. Bigla na lang silang susulpot at bigla ring mawawala. Agad kong pinuntahan si Mian para alamin ang kalagayan niya. Nakita kong mahaba ang kalmot na kanyang natamo at 3 malalalim na guhit iyon. Inusalan ko siya ng kabal para agad maghilom ang kanyang sugat. Nawala na rin ang bisa ng ginawa kong pampadilim sa paligid. Sabi naman ni Mian, "Ginagalit talaga ako ng mga iyon. Pagpakita sila sa akin kung gusto talaga nila ng totoong laban."
Bumangon siya bigla at nagliwanag ng kulay dilaw ang kanyang mga mata. Nagliwanag rin iyong guhit sa kanyang dibdib na parang peklat. Sabi ko sa kanya, "Mian, huwag kang basta-basta umatake na lang. Alamin mo kung saan nagmumula ang atake ng mga kalaban para hindi ka na ulit mapinsala ng ganyan kalala. Hindi ka naman mahina eh. Paanong nasugatan ka nila? Samantala noong digmaan sa mundo nyo, mas malalakas pa sa mga gabunan iyong nakaharap natin roon. Pero mabilis mo lang naubos ang mga kalaban. Ingatan mong masugatan ka uli dahil kapag napinsala ka uli ng ganyan katindi, ay manghihina ka na. Dahil ilang beses ko lang pwedeng gamitin ang espiritual na kalasag para sa iyo." Sabi niya naman, "Tuso ang mga nilalang na iyon, Pantas. Hindi sila aatake ng harap-harapan. Gumagamit sila ng marka para makaatake ng mabilisan sa target nila. Kagaya na lang ng kalmot, maaari na silang sumulpot bigla sa tagiliran mo. Dahil ang marka ng kalmot nila sa iyo, ang kanilang magiging palatandaan kung nasaan ka. Ganon din sa akin. Hindi sila tao, kundi mga nilalang na mula sa ibang bahagi ng mundo. Mga engkantong aswang sila. Kaya bihasa rin sila sa paggamit ng portal. Sa portal sila dumadaan kapag umaatake. Kaya hindi natin nakikita kung saan sila nagmumula kapag susugod." Sabi ko naman, "Oo, alam ko na yan. Ngayon ko lang din napagtanto. Noong maisip kong hindi ko nalalaman kung saan sila nagmumula. Sa ngayon wala sila rito. Pero abangan mo lang at bigla na naman sila susulpot. Pakiramdaman mo ang aura nila. Siguradong mararamdaman mo iyon kapag papalabas na sila mula sa isang portal. Doon mo salubungin. Pero habang wala ka pang nararamdamang presensya nila na paparating, asikasuhin mo muna ang pagliligpit sa mga kalat dito sa paligid ng pamayanan. May mga iilang aswang ang nakatakas, pero huwag nyo nang habulin. Mga babaeng aswang lang ang mga iyon na gusto makabalik sa kanilang bahay dahil may naiwan silang mga anak roon." Pumunta ako sa may unahan kung saan nagkalat rin ang mga bangkay ng mga aswang. Inusalan ko ang mga iyon ng orasyon para magliyab hanggang sa maging abo, para naman hindi pangit tignan sa mga taga roon na may makikita pang nagkalat na bangkay ng mga aswang. Ilang saglit pa ay naubos ko ng gawing abo ang lahat ng nakita kong bangkay ng aswang sa paligid. Nang biglang magliwanag ang suot kong krus na kristal. Siya nga pala itong krus na kristal ay ito pa rin yung gintong krus na gamit ko. Kaso nga lang, mula sa pagiging kulay ginto, ay naging kulay kristal na ito magmula noong mapalabas ko ang ikapitong espiritong tagabantay. Ang medalyong kasing ito ay pagmamay-ari ng 7 arkanghel, kung saan may kapangyarihan silang nakapaloob rito. Matapos magliwanag ng suot kong krus, ay agad akong umatras at binunot ang tansong punyal mula sa tagiliran ko at inihanda ko na iyon. Nararamdaman ko na kasi ang pagsulpot muli noong mga nilalang na bigla-bigla na lang umaatake. Noong maramdaman kong papalabas na siya mula sa kung saang direksyon, ay agad ko nang sinalubong ng pagsaksak. Sapul iyon sa dibdib. At dahil sa bilis ng takbo niya at ng puwersa ng aking pagsaksak, kaya naman baon na baon talaga ang buong talim ng punyal. Gulat na gulat ang pagmumukha noong nilalang na nakatingin sa akin, habang dumadaloy sa kanyang bibig ang sarili niyang dugo na hindi iyon kulay pula, kundi kulay asul. Sabi ko sa kanya, "Ano, akala mo mauulit mo pa sa akin ang ginawa mo kanina? Hindi ako ginawang babaylan para paglaruan niyo lamang." Itinulak ko na siya kaunti at binitawan ang punyal habang nakabaon pa yun sa kanyang dibdib. Pinagmasdan ko talagang mabuti ang nilalang na iyon. Matangkad siya at malaking bulas rin, kaya hindi rin magandang ideya kung makikipagbuno pa sa kanya ng matagal. Ilang saglit pa ay nag-apoy na ang bahagi ng kanyang dibdib na kumalat sa buong katawan hanggang sa tuluyan na siyang naging abo. Ang tansong punyal na tumarak sa dibdib ng nilalang na iyon
ay may orasyon na kayang pumatay ng kahit pinakamalakas na aswang. Matapos kong linisin ang mga kalat roon, ay naglakad na ako patungo sa unahan ng pamayanan. May maliit kasi na kubo roon na siyang tambayan ng mga bantay sa pamayanang iyon. Bala kong doon na lang maghintay ng pag-umaga. Tapos ang plano ko ay sa hapon ko na kukunin iyong totoong sadya ko sa lugar na iyon, ang ligaw na talahib. Pinakiramdaman ko ang buong paligid. Hindi ko na rin nararamdaman pa ang aura noong 3 pang malalakas na aswang. Isa lang naman sa kanila ang napatay ko. Mukhang natakot na ang 3 kaya hindi na bumalik. Hindi siguro nila inaasahan na may babaylan sa pamayanan na kanila lulusubin. Maging ang mga gabay ko ay nawala na rin. Baka nagsiuwi na muna sa kanilang mga lugar para magpahinga. Habang nakaupo ako roon, ay hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako. At naalimpungatan na lang noong may maramdaman akong paparating na mga tao. Mga taga roon, papauwi na sila. Kaya nagtago na ako sa tagabulag at tumayo na para umalis roon. 4:00 na ng madaling araw at sobrang lamig sa pwestong iyon. Umuwi na ako sa bahay nila Manang Lorna para matulog. Kaso noong tignan ko naman ang mga silid ay wala akong mapwestuhan. Maliit lang din naman ang bahay na iyon. Alangan naman doon ako makipagsiksikan kina Angel at Lency. Nagpunta ako sa kusina. Nakita kong walang nakapwesto sa isang maliit na papag roon. Kaya doon na ako humiga. Pagkahiga ko lang ay mabilis na akong nakatulog. Gawa na rin siguro ng pagod at puyat. Pansamantala muna nating puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa mga kasunod na bahagi nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.